Naging emotional itong si Jasmine Flores nang tinanggihan siya ni Camila na siya ang magpapatulog sa tunay niyang anak at narinig sa pag-uusap ni Lily at Camila bago siya umalis ng kwarto nang tinanong ni Lily itong si Camila kung masaya siya sa kanilang kinaroroonan. Ayon kay Camila ay masaya siya dahil kasama niya itong si Lily. Pero nalulungkot siya dahil hindi na nila makasama itong kinikilalang ama niya na si Lance at humingi ng sorry itong si Camila dahil sa pagpakialam niya ng video ng kanyang daddy Lance at narinig ang sinasabi ni Lance na hindi na tunay na anak itong si Camila. Pero ayon kay Camila ay hindi na iyon importante dahil masaya siya kapiling ang tinuturing niyang tunay na ina itong si Lily, ang taong nag-alaga sa kanya at totoong nagmamahal sa kanya. Labis na naapektuhan itong si Jasmine Flores sa narinig. Kinabukasan ay nag-usap itong si Lily at saka si Jasmine Flores na inalam ni Jasmine tungkol dito sa kanyang anak na si Camila kung ano pang dapat niyang malalaman. At sa pag-uusap ng dalawa ay tinanong ni Lily dito sa kay Jasmine kung sino ba talaga ang mas may karapatan sa bata, si Lily ba o si Jasmine Flores. Umiiyak si Jasmine na sinabi kay Lily na nawala na sa kanya ang lahat, na pati ba ang karapatan niya sa anak niyang si Camila ay dapat niya pa bang ipaglaban. Lalo na sa kalagayan niya ngayon na hindi pa malinis ang kanyang pangalan. Napayakap na lamang si Lily sa humahagulhol na si Jasmine Flores na naintindihan kung ano ang nararamdaman ng isang tunay na ina na nawalay ang kanyang minamahal na anak. Samantala napanood ni Heather ang sinabi ni Mira tungkol sa pagkamatay ng kanyang mami, Marigold, na ito'y kagagawan ng anak ni Vittorio Benavides. At tinatanong ni Mira kung anong klaseng tao ito ang mayroon ang mga pamilyang Benavides. Sinumpong ng stress itong si Heather dahil nakukonsensya at nanariwa na naman sa kanyang alaala ang pagtulak niya dito sa kay Marigold na dahilan ng pagkamatay nito. Naabutan ito ni Vito ang kanyang anak na sinusumpong naman ng stress kaya pinapaunawa sa kay Heather na hindi sila mapabagsak at nandyan siya na protektahan ang kanyang anak na si Heather. Pero sa hindi inaasahan, itong si Agent Pascual ay nakita ang pangyayari tungkol sa pagsabog dito sa paggawaan ng mga Benavides ng kanilang armas. At sa lakas ng pagsabog ay sumabog din ang septic tank kung saan pinasemento pa ni Vittorio Benavides ang bangkay ni Marigold noon. Kaya lumitaw ang kalansay ni Marigold, ang anak ni Astorfield. Ayaw pa sanang papasukin ng kabady na naman na bago ni Agent Fernandez itong si Agent Pascual, pero ang ginawa ay tinawag niya ang mga media at press para makuna ng larawan at video ang kalansay ni Marigold. At ito ang nilalaman ng balita na isang bangkay ang natagpuan sa isang property ng mga Benavides. Habang pinapanood ito ni Vito ay dumating naman itong si Iris at nakita ang pangyayari at tinanong si daddy niya Vito kung sino iyon. Kaya sinabi ni Vito na ito'y anak ni Astorfield, si Marigold. At sa unti-unting paglabas ng mga baho ng mga Benavides ay nagbuo ng desisyon itong si Vito na magbakasyon kasama itong si Heather ng madalian. Dahil hindi pwedeng malaman o makita ito ni Heather, dahil alam ni Vito na lalong ikakasira ito ng pag-iisip ng kanyang anak na si Heather. Tuluyan na kaya ang pagbagsak ng mga Benavides? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavender Fields.